Magandang araw mga kapatid. Ito ang ganap ng aking buhay sa araw-araw. Ito, nakipagdalamhati ako sa aking suki na 64 years old senior citizen na si Nanay Nelia. Lagi po siya nagpapagupit po sa akin tuwing isang buwan. Ganun po, tumatawag po siya sa akin na Yuki, pa-haircut ako, pagupit ako, sundo ako kasi may aso sa labas. So ngayon, ayan si Nanay Nelia. So ngayon hindi ko na maririnig ang kanyang boses. Mamimiss kita, Nanay Nelia. Anino ka ng aking namayapang ina. Kaya ito, nag-effort po ako at nakipaglibing para po magpaalam po sa kanya sa huling araw ng sandali ng kanyang buhay. Ganun talaga mga kapatid, may aalis, may babalik, pero may aalis talaga na hindi na babalik. Sa nakikita po ninyo, inaalis na isa-isa ang display dyan, mga bulaklak, kasi po ihahatid na po siya sa huling hantungan. Ayun po, napakalungkot po ng araw ng kanyang pamilyang Castro po. Nasa loob po ako ng kanilang tahanan ng pamilyang Castro. Sa nakikita po ninyo, puro kamag-anak po nila ang nasa loob at marami pong taong naghihintay para po makiramay sa pamilyang Castro. Sa aking puso po, nakikiramay po ako sa mga naiwan ni Nanay Nelia. Bagaman hindi po ninyo kadugo, ako po ay tas-pusong nakikiramay po sa inyo mga kapatid. Iisa lamang po ang ating lahi, tayo po ay mga Pilipino. Ayan po ang sasakyan ng dadalhin sa huling hantungan si Nanay Nelia. Ako'y sadyang nalulungkot kasi hindi ko na po makikita si Nanay Nelia. Tandaan mo, Nanay Nelia, nandito ko lang po sa aking alaala, sa aking puso. Naging bahagi ka po ng aking buhay, ng aking hanap buhay sa larangan ng paggugupit, Nanay Nelia. Paalam po, Nanay Nelia, hindi na po tayo magkikita. Eksakto alauna po ang paghatid sa huling hantungan ni Nanay Nelia. Sa nakikita po ninyo, ayan po, kasalukuyan na pong umaandar ang mga sasakyan at kasunod po ako niyan sa sasakyan na yan para makidalamhati nga po at para makipaglipin para sa paghatid sa kanyang huling hantungan kay Nanay Nelia na aking suki na mahigit din 1 taon. Madalas po kami nagkukwentuhan tungkol po sa pamilya niya at sa pamilya ko kapag nagugupitan po kami. Sa tuwing naglalakad po siya, lagi ko po siyang pinagsasabihan na huwag siyang tatawid ng daan dahil delikado na po sa edad niya at baka malabo na po ang mata niya. Nashock nga po ako at nakita ko nga po ang post ng kanyang anak na ayun nga po, namayapa na po siya nung August 2. So nalaman ko lang siya nung August 6. Nagpunta po ako kinabukasan ng August 7 at eto nga po August 8 sa huling paalam ko po kay Nanay Nelia niyan. Habang po ako sakay ng aking e-bike, kung ano-ano pong pumapasok sa aking isipan kasi po naaalala ko po si Nanay Nelia. Talaga po naaalala ko ang aking namayapang ina. Makikita niyo po mamaya, dadalawin ko rin po ang aking namayapang ina at ama. Sasamantalahin ko po ang pagkakataon. Isinirado ko muna po ang aking shop. 1 oras lang naman inilaan ko para makidalamhati po sa mga namayapa po ni Nanay Nelia, lalong-lalo kanyang asawa at ang kanyang 3 anak. Nakikita po ninyo, iyan po sa may bandang kanan ko, iyan po ang kanyang asawa ni Nanay Nelia, ang kanyang anak na babae, at ang nasa kaliwa ay ang kanyang bunsong anak na lalaki. Iyan po sila, malungkot, nakikiramay po ako. Bandang kaliwa po hindi nakikita ang kanyang panganay na anak na teacher po sa elementary. Ayan po sila, nakikidalamhati po ako sa inyo. Taos puso po ako nakikidalamhati sa naiwan po ni Nanay Nelia. Kinuhanan ko po sila ng malayuan para po makita po ninyo ang buong view at nakikiramay sa sa mga naiwan ni Nanay Nelia. Nanay Nelia, inuulit ko, paalam po, sana po matiwasay po kayo
sa piling ng ating Panginoong Diyos. Ayan po ang sinasabi ko na panganay na anak ni Nanay Nelia sa bandang kaliwa po na may kargang bata at ang kanyang asawa. Sana malagpasan ninyo lahat ng dalamhati na inyong nararamdaman sa ngayon. Sa nakikita po ninyo, diyan po ililibing yon mga taong yon si Nanay Nelia. Kinuhanan ko po ang buong kapaligiran ng aming lugar dito sa Hermosa Memorial Park, kung saan dito rin po ang tahanan ng aking mga namayapang magulang, ang aking ina at ang aking pinakamamahal na ama. Iyan po ang nakikiramay kay Nanay Nelia. Mga taga Hermosa din po dito po sa Kulis, Hermosa, Bataan. Malapit lang po sa aming barangay. Ito ang Hermosa Memorial Park. Ayan, ano naman ang kalangitan, ang kaulapan, nakikisama. At maganda naman po ang panahon. Pero kaninang mga bandang umaga po, umulan, napakalakas. Akala ko po ay hindi natitigil. Pero yan po, nakisama po ang panahon at ang maliwalas na maaliwalas po ang kalawakan, ang nakikita niyo ang ulap. So iyan, kaya maganda po ang timing ng aming pakikiramay sa pamilyang Castro. Nakikiramay po ako sa inyo, mga naiwan po ni Nanay Nelia. Maaalala ko po ang iyong ina sapagkat siya po ay anino ng aking namayapang ina. Nararamdaman ko ang nararamdaman po ninyo dahil ako po nawalan din ako ng mahal sa buhay, ang aking ina at ang aking pinakamamahal na ama. Eto, nanay ko. Matagal na siyang namayapa pero nakipaglibing lang ako, pumunta muna ako dito sa nanay ko. Mamaya pupunta ako doon sa tatang. Nay, yung isa kong suki, nay, namayapa na. 64 lang yan si Nanay Nelia, nay. Kamusta kayo, nay? Lagi ko kayo naalala, nay. Sana maging malusog pa ako. Wish ko sa Panginoong Diyos, tumagay pa sana yung buhay ko. Sana matupad ko lahat ng pangarap ko, nay, ne. Hinihiling ko to sa Ama, sa Amang Diyos. Sige, nay, pupunta muna ako doon, nay. I love you, nay. I love you. Mahal na mahal kita, nay ko. At dito naman po nakahimlay ang aking namayapang ama noon lamang pong nakaraang taon, December 29. Tapos po, hinatid po siya sa kanyang huling hantungan ng January 2. Sa nakikita po ninyo, pagkayari po ng viewing, ayan po, kinarga na po ang sisidlan ng namayapang suki ko na si Nanay Nelia. Ayan po, ililibing na po siya sa 6 foot under the ground kasama po ng kanyang naiwang pamilya, kanyang mga asawa at ang kanyang mga anak. Yan po, nasa paligid niya po ang kanyang mga kaanak. Sa nakikita po ninyo sa video, yan, ganyan po talaga ang buhay. Ganun lang po kapag nawala na po. Isa na lang po tayong alaala dito sa mundong ito. Kaya po lagi kong sinasabi na good health, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa at manindigan sa ating sarili at isentro ang ating Panginoong Diyos at Panginoong Jesus sa ating buhay sa araw-araw. Huwag po tayo maglalamang ng kapwa kasi po sa nakikita nga po ninyo, yan, diba, nakikiraan lamang po tayo sa mundong ito dahil kapag nawala po tayo, wala na tayong kamalayan dito sa mundong ito. Pero siyempre makakapiling na rin natin ang lumikha ang ating Panginoong Diyos. Ganon talaga ang buhay, mga kapatid. May lilisan, may darating, para bang dahon lang yan ng puno, diba? Malalagas, tapos may tutubo. Ganun po ang buhay din ng tao, mga kapatid. So lahat tayo dapat gumagawa ng mabuti, magtanim tayo ng mabuti sa ating kapwa, nang sa ganon kapag tayo ay lumisan, may maalala sila sa atin. Mabuti po tayo sa kanilang mga alaala. Gumawa po tayo ng history, kumbaga, sa ating buhay, hindi po puro mga panlalama, kasamaan. So yan po, nakalapag na po ang kabaong po ni Nanay Nelia. Muli, Nanay Nelia, paalam po. Sana po makapiling po ninyo ang ating lumikha.